Here comes the ladies. Hi, my name is Sam. And this is Chloe. Join us in our podcast As we talk about relationships, love, sex, friendship, family, career, and everything in between. And everything in between. And everything in between. Oh, by the way, that's the title of the show. You got that right. Now let's do some talking. Everything in between with Sam and Chloe. Okay, hello everybody. Welcome to Everything in Between. Now let's do some talking. Our topic for today is surprise wife, surprise children, and Everything in between. And as always, you've got me, Sam, and Chloe here. All right. Now, this is because of the trending topic na, we all see on Facebook. And It's all over, actually. And it's on social media, diba? About, the surprise wife and surprise children. Ayan. And this is after death, After death of, let's say, the father. Ay, pwede din naman sa mother, na, diba? No? Oo, 14 years na. After, tapos ngayon lang nag-surface. Correct. Pwede naman sa babae din siya nangyayari or pwedeng sa lalaki din. But most of the time sa lalaki talaga. Yeah, most of the time sa lalaki nga. Yung may surprise na, pag namatay na, ayan na, meron na palang, lalabasan na. May isa pa palang babae at may bibisita anak. sa burol, diba? Alam mo yun. Magkiklaim. Diba? If it happens to you, if you are the original wife, syempre, yung feeling mo talaga would be, sa una masasaktan ka, parang hindi mo mahirap tanggapin, di ba? It's hard to absorb yung mga ganong klaseng information. And it's difficult to accept. Parang ang tagal malunok yung ganong sitwasyon, di ba? Andun yung hurt, pero siguro parang it will all boil down to ano na rin naman, parang wala na, andyan na yan. Andyan na yan. Yeah. Tsaka ito kasi, parang, I have a feeling na parang alam na rin naman, tungkol dito sa lumalabas na kwento, no? Na alam na ng wife na meron. Kaya lang with what's happening now na nag-surface bigla, nagkaroon ng announcement, parang feeling ko it's like rubbing salt to her wound again. Actually, diba? So kung medyo naging over na siya doon, tapos eto na naman, mareremind na naman, kung ang memory mo doon sa namayapa mong asawa, syempre maganda naman, magagalit ka na naman. Correct. Diba? So bagay tao ka lang naman, na-hurt ka, diba? Every time you try to revisit that memory, alam mo yung the fact na wala na nga yung tao, tapos may magsa-surface pa na ganyan. Right. Though, yung sa mga bata naman, it's not their fault, being born into such a situation, diba? Tama silang alam dyan eh. Hindi naman nila pinili yan, diba? Correct. Wala naman silang kasalanan doon. So talagang, ang pinakamalaking talaga is sa part din ng original wife and the original children, ng first family, kumbaga na, yung acceptance, diba? Yeah, acceptance and forgiveness. Kasi diba, parang, alam mo yung parang feeling mo, ano ba yan? Wala ka na nga dito sa world, may kasalanan ka pa sa amin. Parang ganun yun natin, diba? Paano mo patatawarin? But it is still possible. You can still forgive. Two things lang person, yan diba? It's either alam na rin naman nila, or pwedeng ngayon lang din naman nila nalaman. Yeah. And whatever they're feeling, it's all valid. Yes. Diba? And they have the right to feel that way. Correct. Diba? Pero kung totoo man nga na yung surprise talagang totoo, may karapatan din naman talaga, lalo yung bata. Diba? That is right. Ikaw, pagka mayroon sa'yo, na surprise. Nga ba, ngayon pa lang sinasabi ko na, wag mo akong iso-surprise. Biglain. Kasi ido-double dead kita. Papatayin mo pa. Patay ka na, papatayin pa kita. Diba? Kaya ngayon pa lang. I know. Bring out all the skeletons in your closet. Tell me now because I don't want to find out pag nawala ka na, diba? Mahirap yung ganyan. Baka mamaya merong alam mo yun, nakaburol, biglang merong darating na nag-iiyak dyan. Mas malakas pa yung iyak kesa doon sa asawa. Meron akong kilalang ganyang storya na parang na talaga siya. Kumbaga alam na nung original wife na hiwalay talaga sila. Tapos alam may kinakasamang bago. Okay. Etong namatay si lalaki, nung pagdating ng burol, na-surprise siya kasi hindi lang pala yung bagong kinakasama, meron pang iba. So si kinakasama, nagulat din siya na meron pang ibang girl na dumating. Although, wala namang anak. I'm just talking about women in his life nung nabubuhay pa siya na, nagka-discovery na lang sila nung sa burol na o sa wig. It
happens talaga in real life. Nangyayari siya. Yeah, I know. Diba? Meron akong kaibigan na ganyan eh. Mahilig kasi siya sa mga powerful men. Powerful men. Yung mga tipong presidente ng kumpanya, ganyan-ganyan. Keme-keme, ganyan. Nung namatay, yung boyfriend niya, hindi ako sure lang kung hiwalay na ba. Basta nandun yung balo. Nandun din siya. Mas malakas pa yung iyak niya kaysa dun sa balo. Parang siya pa yung kalamayin mo ang loob mo. Parang siya pa yung ginaganon. Talaga ba? Oo, kasi parang siya na kasi yung mas kasama. Diba? Siya yung pinaka-latest. Siya pinaka-latest. Pero hindi niya naman nakwento sa akin kung meron pang dumating na iba. Pero may mga ganyang storya talaga, naman. Diba? Alam mo yun, parang nagulat ka na lang. Naku, may family pala. Ang mahirap kasi talaga pag may children, tapos nakita mo malalaki na. Parang yung wife magko-compute ka agad. Anong year kaya itong nagsisimula tong kalokohan mo dito sa babaeng to? Within? Or was this before me? Correct. Tsaka lalo na kung wala naman kayong yung clueless talaga, tapos biglang nagkaroon ng ganyan. Parang hindi ko naaawa ako dun sa pakiramdam ng wife kasi parang the betrayal. Tapos wala ka nang masusuntok. Wala ka nang masasakal. Wala ka nang masusungal-ngal, 'di ba? Kasi ido-double dead mo na. Tagibelya na siya. Ay, ano ba yung panood ko? Si Eugene Domingo ba yun? Eugene Domingo na parang double dead na, dinoble dead niya pa. Kasi niloko pala siya. Kasi niloko pala siya. Parang wala na siyang pakialam kung anong gawin dun sa kung i-cremate ba or whatever. Kasi biglang dumating na nagke-claim. Dinoble dead niya talaga. Diba? Tapos dumating pa yung babae. Syempre pelikula yun. Parang nag-eulogy siya or something. Dinoble dead niya na yung patay. Correct. Ano mo, ang mahirap din dyan, kasi minsan nagkakaroon sila ng dispute when it comes to the, yung kung may natirang pamana or properties. Kasi, totoo naman, may karapatan din yung anak dun sa, sa outside of the marriage. Ganyan. Pero alam mo, may mga kilala naman ako na na-experience nila na sila na yung original family. Sila pa yung nawalan. Kasi talagang napunta lahat dun sa present wife and sa anak. Okay. Diba? So parang sila ngayon yung naghahabol, parang sila yung tinanggalan ng karapatan for it. So ang hirap lang kasi talaga to be in that situation, yung magkakaroon kayo ng dispute over properties, over money. Over money. Yeah, but I think with the help of the attorneys, kaya namang gawa ng paraan yan. Mapag-usapan lang ng maayos. Yun diba? lang, kaya lang syempre gagastos ka pa. Kaso and everything. Sabi ni attorney, basta daw hindi kasal ang parents, illegitimate pa rin. Acknowledgement of paternity lang ang pagpirma sa birth certificate. So, legitimate pa rin pala. But I think parang parehas na rin yata ang mga rights nila when it comes to mama na. I don't know, correct me if I'm wrong. Tatanungin ko siya. So, yun. But ako, tingin ko, syempre, mas may right pa rin yung legal ng mga anak, kinasal sa nanay, yung gano'n, diba? Diba yung nakwento ko nga, parang sila na yung legal family. Sila pa yung naghahabol. Sila pa yung tinanggal. Kasi parang the present woman na nakasama nung father nila, nagkaroon ng malaking access dun sa company that was being handled by the father. So, ang nangyari, parang syempre, nasa kanya lahat ng dokumento and the susi and everything. Although, a portion of the company was also already given to the original children from the first family. Kaso syempre, alam mo na, yung nag-aagawan na. Yeah. Diba? Dumating na sa ganung eksena. Though, I hope na ayos naman nila yung dispute, but it's a messy thing. Yeah. After the death, diba? Kaya it's always a good idea to be involved. Yes. Kung meron kayong negosyo mag-asawa, wag mong hayaan lang yung asawa mo ang nakakaalam at ikaw alam mo yun, nasa bahay. Kung if it is within your capacity naman or na maging involved, kung malalaki na ang mga anak mo, dapat involved ka. Alam mo ang ins and outs. Mahirap may tsapuera. Diba? Totoo yan. Kahit pa sabihin na, masakit din naman kasi yun kasi kahit pa sabihin na hindi ka na-involved kasi ikaw ay naging busy sa pag-alaga ng mga anak, paging may bahay, pagluto and everything. Hindi naman maaabot yun ng, ng asawa mo na maging successful ang pagpapatakbo ko without your support. Correct. Hindi mo pinapapasok ng opisina ng gutom. Maayos ang mga damit. Correct. Mababango, diba? Diba sabi nga nila, with every powerful man, there's a woman behind. Yes. Diba? And for every downfall, there is another woman behind.
Ang daming women, available lahat. True. Kaya, nakakaano yung nawawala ng right or na-eechapwera yung legal family patuloy. Correct. And, actually, wala naman tayo sa, wala tayong karapatan na maghusga at magpayo, diba? Pero talagang kailangan pairalin mo yung, yung acceptance and forgiveness eh. True. Lalo na if you are the original wife. Kasi talagang, yun ang pinakamasakit. The original wife and the original children. The children. Dun talaga papasok yung hurt. Yes, totoo yan. Siguro it's easy for us to say na ma-accept, forgive. But kung allow yourself first na maramdaman yung pain and everything. Totoo. And then after that, i-process mo. Totoo. But there is no use na magalit ka forever. Correct. Or hindi mo ma-accept, matanggap. Kasi Andiyan na eh. Ano mo magagawa mo? Niloko ka ng either alam mo or hindi mo alam. Correct. Diba? So, andiyan na yan eh. So you have to really swallow swallow mo yung truth. Para diba? Mas gumaan ang buhay. Diba? At saka para at least, diba? At least nalaman mo pa rin. Oo. Hindi nga lang sa magandang paraan. Well, there's never a good time for you to know the truth, diba? Yes, oo. Kasi hindi naman maganda yung katotohanan. It's a painful truth, as they say. Yeah. But at least nalaman mo pa rin. Diba? Kasi they can be hidden forever. Right. Diba? They can be hidden forever. Parang pwede namang hindi mo nalang malaman. Pwede namang hindi na sila lumabas. Pero at least, for the sake of the children from the other woman, at least lumabas sila, alam mo pa rin kahit papano. Yeah, diba? So, maganda rin siguro na kung ang tawag dito, kung it will give you peace of mind, pa-DNA mo. Correct. Para you would know how to treat the child, diba? Yes, that's right. Siyempre, kapatid yun ng mga anak mo, diba? Ako hindi nalala yung lolo ko. yung lolo ko, meron siyang ganyan. Yes. The woman was well-known. Ano ba ang tawag doon? Modista yung mananahe. Magaling na mananahe doon sa amin. We just learned to accept it, coexist with the other family because my lola accepted it. It came to a point na because the nanay went abroad. Okay? Pinagluluto niya na ng pagkain, yung mga anak, kasi nga naiwan. And may lolo, meron siyang isang anak na lalaki doon. So, bali tito ko yun, kapatid ng tatay ko. So, eventually, na-accept na lang namin, pag may party sa amin, they are there. And we're like family. And we're okay. Extended family na extended talaga. Family. Wala nang, I think yung isang tito ko noon nagwala kung ano-ano. But in fairness to the other woman, si tita, never talaga siyang lumaban. Never siyang naging because she knows kung saan siya dapat nakatayo. Correct. Alam niya kung saan siya lulugar. And should never be daw na something na dapat makipag-away ka. Kasi ikaw na nga may kasalanan. Correct. And until now, we're still okay. Patay na yung lolo ko, patay na yung lola ko, she's still there. Doon sa subdivision namin, kung nasaan kami nakatira, may lupa din sila doon, may bahay din sila doon. So we see each other. So yun, ganun lang. Or at least happy-happy lahat. Pag may gathering kami, andyan sila. So parang it's kind of weird. But we just learned to, lolo namin yun. Siya naman yung may mali doon. Wala namang kasalanan itong mga to. They're friendly with us. Correct. Diba? So okay. Diba? Talagang acceptance lang talaga. Yeah, oo. Diba? Pero at least, different folks for different strokes for different folks. Diba? Yeah. So, hindi mo pa rin talaga masabi kung how it's going to be accepted. It might be, ang choice ng iba would be, magwala, magalit, mag-double to always feel the hurt. Diba? Iba naman, ang choice talaga nila is to just accept the fact and, maybe give some forgiveness along the way. Right. Diba? Ay, nako. Well, it's the kind of mess that we don't want to experience in life. And ang hirap naman kasi ng ganyan. Na kasi tayong masyadong pasaway, makulit. Huwag na makulit. Kasi 'di ba, mamamatay ka na lang din, mag-iiwan ka parang sakit ng ulo. Nagsama ng loob. Ano ba yan? Oo nga. Ay, nako. Sumalangit nawa. Sumalangit talaga.
Ayan. Anyways, I really had a fun time talking about this. Kasi ako, I cannot imagine myself to be in that situation. And it's we might be laughing right now, pero mahirap yung ganyang sitwasyon talaga. Oo naman. Diba? You know, to have a surprise wife and surprise children. And of course, the everything in between. That's correct, Sam. Thank you so very much for listening to our podcast. There you have it, ladies and gentlemen. Surprise wife, surprise children, and everything in between.